Kung isang pag-aaral tungkol sa mga kalalakihan, men ng iba't ibang bansa ng Asya. Ang sabi po dun sa pag-aaral, yung mga lalaki sa Malaysia, mas nagiging lalaki sila o mas kilala ang kalalakihan sa kanila sa pagiging career, no? Career men. May mga kalalakihan na mayroong profesyon. Diyan naman po sa Japan, ang kalalakihan diyan kilala sa honor. Honor, dangal. Yan ang kalalakihan doon. Sa Taiwan po, ang kalalakihan diyan, kilala yan sa pagkakaroon ng control. Sa South Korea, ang kalalakihan diyan, kilala sa pagiging pamilyado. Yung pagpapahalaga sa pamilya. Ang sabi pa sa pag-aaral, mga Chinese men, mga kalalakihan sa China, ay kilala sila sa pagkakaroon ng yaman o pera. Ang sabi pa sa isang pag-aaral, hulaan nyo, saan kilala ang mga lalaki sa Pilipinas? Meron ba kayong idea? Ano ang katangian ng mga Pilipino, mga Filipino men? Alam niyo kung ano? Pride. Pride. The Filipino pride. Yan ang sa atin. Totoo ba yon? Hindi ko alam, pero yon ay resulta ng ilang pag-aaral. Ang problema po doon sa sinagoga na siyang pinuntahan ni Jesus sa Nazareth, yung mga tao doon sa sinagoga, punong-puno ng pride. No? Sobrang taas ng pagtingin sa sarili. Kaya nga po, nung ang sinabi ng Panginoon sa kanila, na doon sa panahon ni Elias, maraming mga babaeng balo ang nangangailangan sa Israel dahil nagkaroon po ng taggutom. Pero, ang pinili ng Diyos na biyayaan ay hindi taga-Israel, kung hindi sa lugar ng Sidon. Sinundan pa ng Panginoon, sa dami-dami po ng mga may ketong sa Israel o sakit ng ketong, ang sabi niya, ang pinagaling pa ng Diyos ay si Naaman na hindi taga-Israel, kung hindi taga-Syria. Dahil sa mga sinabi ng Panginoon na ganoon, ay nasaktan ang pride noong mga Israelita na naroroon sa sinagoga. Sa sobrang nasaktan ng kanilang pride or ego, aba, tinangka po nilang patayin ang Panginoon, Jesus. No? At binalak po nilang itong ihulog sa bangin. Patayin. Para sa anong dahilan? Pride. Pride. Ano po makikita po natin dito? Ano po? Ang Israel, ay alam po natin, yan ay piniling bayan ng Diyos. Diyan isinilang ang manunubos ang ating Panginoong Jesus. Pero kung saan isinilang ang Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, kung saang bansa ang hinirang ng Diyos, doon naman sa bansang ito, nagtaasan ang kanilang pride. Yung napakataas ng kanilang yabang o yung kanilang ego. Ayan. Ano? Ito ay isang parang kabalintunaan. Yung Diyos, dahil sa kanyang kababaang loob, nagkatawang tao, nakagaya natin. Pero yung mga tao na kung saan isinilang ang Panginoon, ay kabaligtaran naman ang ipinakita. Yabang, pagiging palalo. Ano po sinasabi sa atin dito? Minsan po, maging sa panahon ngayon, habang lumalapit tayo sa Diyos, minsan lalo tayong nagiging mayabang.
Napansin niyo ba iyon minsan na nangyayari? Kung kailan ka naging servant, volunteer sa simbahan, saka tumaas masyado ang pagtingin mo sa sarili mo na yung iba naman, minamaliit mo na. Kung kailan ka na uniformehan, kung kailan ka mayroong bahagi na ginagawa sa mga pagdiriwang sa simbahan, saka naman ikaw nagiging mayabang. Ang pinangangalandakan mo, yung uniforme mo, yung ID mo, na kung titingnan po natin, taliwas na taliwas sa ginawang halimbawa ng Panginoon. Dahil ang Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaningningan, nung siya ay naging kagaya nating mga tao, ang naging katangian niya ay pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Kung bakit tayong mga tao ay nagiging, kung kailan tayo napapalapit naman sa Diyos, saka naman tayo nagiging palalo. Tingin natin sa iba, napakaliit. Tingin natin sa sarili natin, wala tayong kasalanan, perpekto tayo. Entitlements ang tawag, no? Alam niyo, minsan ako nahihiya po. Pag ako naka-Roman collar o yung pong polong pampare, pag nagdadrive po ako, mas mabait ako. Kasi nahihiya po ako. Baka ako yung nangangamote sa pagdadrive, ako yung Oscar na kamote pa, nakakahiya, makikita ang driver, ay pare pa naman. Parang nakakahiya sa Diyos na I am misrepresenting Him. Itong ating mga ihos, no? Meron kayo pong ano ngayon, ano? Pilgrimage, tama po ba? No? Ang Nuestro Padre Jesus Nazareno, mga ihos po natin, sila ay pupunta ng Pampanga. No? Ang mga ihos, nakilala ko yung uniforming yan. Kita nyo, ang gaganda ng uniforme nila, di ba? And all ihos for that matter. Nakilala ko yung uniforming yan nung dumating ako dito bilang magagalang na mga tao. Yun ang aking impression. Basta nakakita ko ng uniforming yan, handang tumulong. Handang umalalay sa ibang mga sa mga nagsisimba. Nagtitiis na mainit yung lugar nila, yung pwesto nila, dahil sa kanilang paglilingkod. Sana ganun po ang mangyari sa atin. Ano po? Na habang napapalapit tayo sa Diyos, sana hindi ito magdagdag ng pride sa atin. Habang nakikita natin na tayo napapalapit, habang dumadami yung kaalaman natin sa Diyos, habang dumadami yung access ng ID natin, habang tumataas yung ating pwesto sa ating organisasyon, lalo pa sa simbahan, sana po, ang dalangin natin, hindi ito ang maging dahilan na magkaroon ng hangin ng ating utak, ang sabi nga ng matatanda. Hindi ito maging dahilan para magyabang tayo. Tumaas ang ating sarili at bumaba yung ating kapwa. Sana hindi po ito maging dahilan para tayo ay mag-feeling entitled. Taga-Quiapo kami. Hindi ito ang maging dahilan ng pagyayabang natin. Bagkus, maparisan natin yung halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Na sa kanyang kalwalhatian at kaningningan sa kaharian ng Diyos, nung nagkatawang tao siya, nakita natin ang katangian, una sa lahat, ng pagpapakumbaba. Pagiging mababa, pagiging handa na dumamay, tumulong at maglingkod. Tignan po natin ang ating sarili. Paano natin nakikita ang sarili natin ngayon? Kumpara nung tayo ay hindi pa pala simba. Tingnan natin at suriin ang ating sarili.
kumpara doon sa panahon na malayo pa tayo sa Diyos. Hindi tayo palasimba. Hanggang ngayon na tayo ay palasimba na. May pagkakaiba po ba? Sana mas maganda yung pagkakaiba. Ibig sabihin, mas nakita natin ang ating sarili na may mababang kalooban, handang maglingkod kagaya ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumaaw na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Sa natatanging paraan, idalangin po natin ang kaligtasan ng mga paglalakbay, ng mga pilgrimages na nangyayari sa taong ito ng Jubileo. Dalangin natin ang ating mga ihos na ngayong araw na ito ay magpipilgrimage. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami aakayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsuyo po muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat iniharing alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kukupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon
ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa,
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Lord upholds my life. The Lord upholds my life. He saves me by his name, protects me by his power. I trust in his saving word. My every prayer is heard. The Lord upholds my life. Though sinners do me harm, and proud men rise against me, I know his power prevails. I praise in most holy name. The Lord upholds my life. His goodness is my shield. His words are my salvation. His grace upon me
bestowed. With joy I lift up my soul. The Lord upholds my life. The Lord upholds my life. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo naming sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
amin.